morning, everyone. Morning. Morning. May I ask everyone po na tayo po ay tumayo para umpisahan po natin ngayong umaga ang pananalangin. Let us pray. Panginoon, we thank you, Lord God, sa araw na ito. Kami po ay muling nagkakatipon upang sambahin ka. Ihanda mo ang aming mga puso at isipan upang maranasan namin ang iyong presensya. Linisin mo po kami at punuin ng iyong Espiritu Santo. Nawa ang bawat awit at papuri namin ay maging kalugod-lugod sa iyo. Ikaw lamang ang aming itataas at pararangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Magandang umaga po muli. Morning. Ayan. So, handa na ba ang lahat para papurihan ang ating Panginoon ngayong umaga? Amen. Sa umagang ito, isantabi natin ang ating mga pagod at alalahanin sapagkat tayo ay nasa banal niyang presensya. Amen po ba yun? Amen. Amen. So kung naniniwala kayo na ang Diyos ay tunay na mabuti, maaari ba tayong pumalakpak at sumigaw ng Amen! Amen! So halina't sama-sama nating itaas ang kanyang pangalan at purihin siya ng may kagalakan. Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey, hey! Hey, hey! Awitin natin muli. Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon.
aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Kailangan Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo ay dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahambing, ang awit ko sa'yo'y dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. awitin natin muli. Kailangan ko Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo ay dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. 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 Amen. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Amen, Lord God. Sa bawat araw ng ating buhay, napatunayan natin kung gaano katapat at kabuti ang Panginoon. Sa kabila ng ating pagkukulang, hindi siya nagbabago. Patuloy siyang nagmamahal at gumagabay sa atin. Ngayong umaga,
Alalahanin natin ang kanyang kabutihan sa ating buhay. Mga panahon na hindi niya tayo iniwan, mga panahon na siya ang naging lakas natin. So itaas natin bilang awit ng pasasalamat, hindi lang mula sa labi, kundi mula sa ating puso. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri't pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Awitin natin muli, katapatan mo, Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri't pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Awitan natin ang Panginoon. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan kita
Sa kanyang lilim, may pahinga, may kapayapaan at pag-asa. Isang lugar na laging handang yakapin tayo. Ngayong umaga, muli ialay natin ang ating puso at buong pagkatao habang sama-sama nating inaawit ang kantang to. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa kitugon, kailan may di pababayaan sa iyo lamang, matatagpuan sa iyo lamang, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpugan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di nagbabago. Pangako mo, salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang, matatagpuan sa iyo lamang, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Oh, oh,
salamat po. Maraming salamat sa iyong pagmamahal. Sa walang sawang pagpapala na pinagkakaloob mo bawat araw, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Isa nga pong malakas na palakpak para sa Panginoon. Sana po hindi pa tayo pagod kumanta. So ngayong umaga, let's go around and greet everybody. Sana may ma-shake hands tayo na 10 or more than. Kantahin po natin yung one beat song. Rays of hope and love in our hands, shining bright as sunbeams to mankind. We join as one, to reach as one. A home where lives are changed by grace and love. A vision to change the world is in our hearts. We act as one. Our fate is one purpose, one faith, one love. Bound by His promises, blessed children of God. One purpose, one faith, one love. Hands lifted to the heavens, hearts beat as one. We beat as one. The love of God never ceases to work in you. Soon everyone will know and hear His truth. We kneel as one. We cry out as one. One purpose, one faith, one love. Bound by His promises, blessed children of God. One purpose, one faith, one love. Hands lifted to the heavens, hearts beating as one. A heart that beats for Jesus knows to teach and speak His love. A heart that beats for Jesus beats with love for everyone. So with one voice we pray. One purpose, one faith, one love. Bound by His promises, blessed children of God. One purpose, one faith, one love. Hands lifted to the heavens, hearts beat as one. We beat as one. We beat as one. We beat as one. Amen. Let's remain standing for the reading of the word. Let's open our Bible in 2 Corinthians chapter 8, verses 1 to 5. And now, brothers and sisters, we want to know about the grace that God has given the Macedonia churches. In the midst of a very severe trial, Their overflow joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much they were able, and even beyond their ability, entirely on their own. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service of the Lord's people, and they exceeded our expectations. They gave themselves first to the Lord, and then by the will of God, also also to us. Blessed the reading of the Lord. Pwede na po tayong umupo. Good morning, everyone.
May kainan ngayon pero konti yata yung dumarating pa. Di ba na-announce? First, we would like to congratulate our pastor, Pastor Jeremiah. Yan. We call him the Kobe Bryant of PBTS. Talaga naman. So nakaisa na tayo, bachelor. Sino kaya ang susunod sa kanyang footstep, no? O ayaw na ni P. Mike. Tama na rawan dalawang taga PBTS dito. The more, right? So we would like to thank God for you. Talaga namang, ayan, no? May award yan, ano? Kung di nyo nakikita, it's not only the diploma, HL Theology. Ibig sabihin, siya sa pinakamagaling sa theology. Yeah. Kaya naman, kabadong-kabado na kami ni P. Mike. No? Dahil kami magaling lang kaming kumain. Yan. Pero ito ay sa tiyo. It comes with a price. No? 50,000 yata ang doon, ano? Amen. Okay. And that's because he's a good student. At when you're a good student, you receive an award. And this student was listening intently sa kanyang teacher because during that time, ipinapaliwanag ng teacher, bakit ba may exchange gift? Bakit ba nagpapalitan ng regalo pag Pasko? Well, sabi niya, ang gift, sabi ng teacher, gift is an expression of joy because of the birth of Christ and also an expression of friendship for each other. Kaya nagbibigayan ng mga gift. Although, I don't like much exchange gift, ano? Kasi they come with a price and then you are not sure what will be given to you. When I was in elementary, ang nabigay sa akin kasing laki ng sabon. Pero hindi siya amoy sabon. Mabigat siya. And then I'm excited. Siguro mahal ito. And then when I opened it, panghilod siya. Siguro nakita nung teacher ko na maitim ako, puro libag o banel, kaya yun ang niregalo niya. So, kaya paglabas ko sa school, ibinato ko sa bubungan na eskwelahan dahil parang nakakabanas. So, itong estudyanteng ito, on Christmas Day, he gifted the teacher with beautiful and extraordinary shells. Talagang kakaiba. Kaya tinanong niya yung kanyang estudyante, saan mo nakuha ito? Ma'am, I have to walk some few kilometers para lang makuha itong beautiful and extraordinary na ito. Doon lang yan makukuha. Sabi niya, bakit kailangan mo pang maglakad ng malayo for this particular gift? And the teacher, yung estudyante, lumaki yung kanyang mga mata at sabi niya, Ma'am, kasama sa regalo ang paglakad ng malayo. Today, we look at how the Macedonian believers excel in giving, especially at the end or the last part of this message. So, let me share the in-between series of the V in giver. Ayan, kala ni Pastor Mike, siya lang ang marunong mag-in-between, ha? Ayan, ayan. Peace. Yeah. Also, you have to remember that in the Catholic tradition today, or even the Christian tradition, today is what? Palm Sunday. Bakit wala kayong dalang mga palaspas? Ha? Ready pa naman yung aking holy water. Ayan, so alam niyo kapag Palm Sunday, ang ating pong focus dyan, mahirap lang, the focus is on the donkey. No? Yung ibang mga sermon, ang donkey na sinakyan ni Jesus. Ano ngayon? Ang focus na iba, yung mga palaspas. Ang focus ng iba, yung crowd. They focuses on the triumph. But you know,
the reality of Palm Sunday is indeed that triumphal entry is but a surrender. It is Jesus surrendering His will to the Father that He voluntarily give His life. Or else, pwede naman sabihin niya, dito na lang tayo outside of Jerusalem para hindi na matupad yung hula ni Jeremiah. Amen? Hula nga ba ni Jeremiah yon? Sekaraya. Yeah. Hindi kayo nagbabasa ng Bible, ha? Pastor Mike, nahuli ko na. Alam mo na. So it is a surrender. When you surrender, it is voluntary. Kaya si Jesus din na nagsabi, one time sabi niya, I lay down my life that I may take it again. No one takes it from me, but I lay it down of myself. That is the principle of voluntary giving. I'm giving myself for you. Kaya, ang unang V sa ating, the V in giver is voluntary giver. It means acting of one's own free will. Hindi ka nakukuha doon sa, bigayan na raw. No? Bigay ka naman. Ayan. Voluntary. Wala kang pake kung i-guilty ka ni P. Mike palagi. Because it is voluntary. You cannot be forced. You cannot be coerced. But you know, the idea of voluntary giver is as ancient as creation. Matanda pa ito doon sa unang paglikha. Remember the word when God said in Genesis 1:26, let us. No? Yan ang paboritong gulay ng mga taga-Baguio. Let us. Okay? Sabi, let us. Pag sinabi mo bang let us, ay yan ba ay force or coerce? It is purposeful, relational, and voluntary. So, nag-uusap niyan, according to the theology, ang Trinity. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Sabi niya, let us. Wala doon sa usapan na, ikaw na lang. Ikaw lang may gusto niyan eh. No, but it is voluntary. When God created you, hindi siya napilitan lang. Alam na, magkakasala, wag na nating likain yan. But let us is the idea of purposeful, relational, and voluntary. Let us make man in our image, after our likeness. Now, sasabihin siguro na isa sa table, let us just make man, but not in our image. It is possible. But God and the Trinity said, it is understood as a voluntary act. The phrase, let us, suggests intentionality. God is not compelled by necessity, but He freely chooses to create humanity. The let us simply reflects a voluntary decision rather than an automatic or forced act. Hindi sinabi ng Ama, pagka Jesus, pag di ka pumayag, kikidlatan kita. No, nothing like that. But they come together and they say, yes, it is good to have man being created. In fact, when God created everything, and then yung man, ang sabi niya, doon sa everything, it is good. It is good. Pagdating sa man, with everything, it is what? Very good. So you see, this idea is even true in the Hebrew literary style, yung salitang let us. Sa ancient Near Eastern text na tinatawag, no? It does mean a voluntary. No, they use this term, majestic decision rather than compulsion. Creation is consistently portrayed in Scripture as an act of divine will. Yung existence natin ay dahil ang Diyos, libre tayo na pinili niya. Hindi dahil nauobliga siya. Kaya nga, yung let us is indeed purposeful, relational, and voluntary.
Kaya pag tinanong nyo, inuso nyo lang siguro yung mga pastor para mag-voluntary giving. No, mas matanda pa yan kaysa sa creation. Hindi lang yon, it is also as classic as the New Testament spirit of giving. In 2 Corinthians chapter 9, verse 7, Paul writes, each one should give what he has decided in his heart to give, not out of regret or compulsion, for God loves a cheerful giver. Kasi kung minsan may mga members, pag masyado matagal ang message ng pastor, no, 300 na yung nasa sobre, binawasan pa nung mag-pray tayo para sa offering. Habang-haba. Ayan. O yung iba naman, sabi, siguro walang kalaman-laman. Babawasan ko rin yung offering ko. Babawasan ko ng laman. Yan, parang ganyan. But you see, this one is, it says that each one should give what he has decided in his heart to give. Other than that, pagyayabang na yon. No? Bibigay ko ito kahit hindi itong gusto ng puso ko. Pagyayabang na yun. Para lang masabi, oy, siya ang pinakamalaki magbigay sa atin. Dapat lagi siya sa harapan. Kaya ito sa harapan, malaki magbigay ito. Susunod, nasa likod na itong mga ito, no? Sabi lang yun. But this is, the theme of voluntary giving is being emphasized. You know what is emphasized? Is not what you are going to give, but the attitude and the spirit behind the act of giving. Kaya nga, sabi dyan, not out of regret. Parang nakauwi ka na, ba't nga ba ganun ang binigay ko? Pangit naman ng praise and worship na singing. Pumiyok pa nga yung pangatlo eh. Meron kayong pagsisisi. But this verse underscore the principle that giving should be deliberate and joyful decision. You know, when I was in Ghana, Africa, sama ko yung aking family. That was the time, nakala ko hindi totoo yung mga kwentong, pag sila nagbigay, ay talagang sumasayaw papunta sa harapan. Hindi, asa yung basket? Hindi basket, anong basket? Batya. Batya at langgana, yung dala-dala ng mga usher. And then, they will dance. Winawagayway pa yung kanilang mga envelope. I'm not sure kung may laman yon. Kasi para aninipis eh. Manipis lang siguro. Tapos, hindi lang yon. Ang pastor pa, after one giving, tutugtog na naman panibago, another giving na naman. Sabi ko, ilang beses bang magbibigay dito? The same. Pero yung iba, I realize, meron ding nagyayabang. Kasi isa, kahit naihulog na niya yung kanyang offering, sayaw pa siya ng sayaw. Parang ganyan. Ang tagal, nandun lang siya sa stage. Lumapit na yung pastor. Parang sinabi, Brad, tama na yan. Kunti lang ang bigay mo eh. Yeah. Kaya saka lang siya umalis. Yun ang basa ko, although I did not understand kung anong pinag-uusapan lang. But in our case, in the New Testament, it should be deliberate. Yan. Sinasadya nyo yun. And it is because of your joyful decision, free from coercion. You do not give because marami pang ipagagawa. No. You do not give dahil siguro kulang na ang sweldo ng pastor. No. You give because you decided from your heart that this is what I need to give to the Lord, regardless ng aking kalagayan. So voluntary giving, as depicted in the Bible, say, it is a profound expression of faith, of your love to God. Kaya nga, voluntary. We are called to reflect the generosity of God who says, let us create man in our image. And Jesus said, I am entering Jerusalem because I'm surrendering myself to the will of the Father. But you know, voluntary giver is somewhat, this is the future of philanthropic giving, no? Using tech innovations. Kaya itong voluntary kasi pagka nabigay mo na, di ba, bago mo yan i-click, nire-review. Nakalagay doon, confirm. That's the time you can say to yourself, this is really my decision. Kasi pwede mo pa siyang ibahin. Di po ba? Yung mga paggamit ng mga tinatawag na technology, digital wallets, mga GCash na yan, online banking. Ito ay idea rin na pwedeng voluntary because of the review
bago ka magbigay. Iyan na ba? Kasi pag click ka ng click, tapos gusto mo lang pala 1,000 nakalagay, ay sobra ng 10,000. Are you going to call the bank na sobrahan po ang bigay? Hindi, nagastos na. Kaya nga, you have a time, Lord, this is really what my heart wants to give. Sa future ng tinatawag na philanthropic giving. And it is true because philanthropy is also in the Greek world, it means love and the love of humanity. The reason why we give is because we love also humanity. We love other people. And non-profits organization today, they are embracing this particular giving because they believe it is also a voluntary act. Now, to sample this voluntary giving, are you really reading your Bible? Alam ba ninyo na may biyaya sa pagbabasa ng Biblia? Do you believe that? Okay, check your Bible and find out if there is this kind of masking tape with something in it. It says here in my Bible, it says 10,000 pesos. Yeah. Meron ba yan? Check your Bible. Meron ba sa likod? Paki-check nga. Pag meron, pakikuha mo, tapos akyat ka dito sa stage. Sino? Sinong nakakuha? Akyat ka sa stage kung ikaw nakakuha. Come on, come over here. Kung kayo nakakuha, kung merong nakuha kayong ganyan, akyat kayo dito. Dito, akyat kayo. Yung mag-akyat dito, kanya yan. Yun nakakuha. Ha? Sino pa? Check the Bible. Check the Bible. Come on, akyat kayo dito. So that I will... Dito kayo, dito. Yan, dito. Diyan niya kayo dito, Nay. Nay, dito, sa kabila. Diyan dyan yung isang kriminal eh. Dito yung mabait na kriminal. Dito sa side na ito, yan. Lipat kayo doon, lipat kayo. Yan. No, on the other side. Okay. Isa pa. Isa pa. Check your Bible, please. Meron ba? Alam nyo, nahihiya sila kasi siguro maliit lang yung nakita niya. Meron? Meron pa dyan? Come on. Okay. Magkano nakuha mo? 50 po. 50. 1,000. Aba, 1,000. 500. 200. 200. Meron pa, isa. Ay, magkano yan? Okay, come. 100. Okay. 50. Yan ka lang. 1,000. 500. Ilan yan? 200. 100. Masaya ba kayo? Sabihin niyo, masaya ako. Okay. Bilangin niyo muna. Bilangin niyo. Okay, tama ba? Tama? Ilan yan? Bilangin mo mabuti. Isang 500. 1, 2, 3, 4. 900 pala. Ay, opo, 900. Tinago niyo na agad yung 100. Ang nakuha niyo, 1,000, pero 900 lang. 2, 3, 4. Plus 900. O, hindi na kayo masaya. Masaya pa rin po. Magkano nakuha mo? 45 po. Di ba 50 yan? Magkano nakuha mo, Nay? 450. Magkano ba dapat? 5.
180 po. 180, 200 yan, di ba? Oh. 90 po. 90 pero dapat yan? Kulang. Ano nangyari? Kinuha ko yung 10%. Okay. Masaya ba kayo na kinuha ko ang 10%? Yes. Sinungaling to mga kapatid na ito. Binibigay po natin sa Panginoon, nagmo-multiply. Ay, binawasan nga yan eh. We cannot outgive the Lord. Oo, pinuwersa nga kayo eh. Ang tawag dyan, coerce giving. Hindi ako ang magbabawas at ng tithe ninyo. Kayo ang magbo-volunteer kung magkano ibibigay nyo sa Panginoon. Kasi yung 10% ay requirement pa lang yun. No? Hindi yun yung alay sa Panginoon. So, ito yung 100 mo. Ikaw ang magbibigay kung magkano mong gusto ibigay sa Panginoon. Kaya pag nag-offering ka, 100 lang sa'yo, 900 ay ibigay sa Panginoon. Yung 500, 450. Yan, kulang. Sino pa? Magkano sa'yo? 50. Kawawa naman to si kapatid na. 45. Ayan yung 5 mo. Mag-tithe ka sa iyo. 20 ang kulang mo. 200. Yan. Kasi pag kinuha ko, coercion yon, force, hindi galing sa inyo. Pero dahil binalik ko na, kayo magdi-decide kung ano ang nararapat sa puso nyo. Amen? Okay, pakibalik na po yung mga pera. Ano lang to, demonstration. Hindi. Hindi po, sir. Palakpakan natin mga kapatid. Sa kanila na ha. God bless you. Naintindihan nyo? Nobody, not even the pastor, can coerce, force everyone kung magkano ang ibibigay mo sa Panginoon. It has to be your personal and soul decision. After all, ang Diyos ang nagpapala eh. Alam mo ba na pagpapala, lalo si nanay, alam mo, sinadya ko, marunong din si Lord. Ang laging nakaupo dyan sa harap ko, sino matangkad? Oo, siya, lagi. Sabi ko, bless ko nga siya. Ay, hindi siya dumating. Ang Panginoon ay marunong talaga, no? Kung sino i-bless niya, yung mga ganon. So, ganon po, naintindihan ninyo ang voluntary giving. No? Whatever you receive, you have the sole decision kung ano ibibigay mo sa Panginoon. Kasi nakakatuwa yung ganon. Yung sinabi lang natutuwa sila, hindi ako naniniwala doon eh. Sabi, binawasan pa. 50 na nga lang. Naging 45 pa. Sa susunod, pag umupo kayo, tingnan nyo agad yung Bible nyo, no? Second V, virtus giver. Ang ibig sabihin niyan ay you possess the high moral standards and madalas it is characterized by generosity. In this story in 2 Samuel chapter 24, kwento ko na lang sa inyo yan, no? Ang nangyari dyan, King David had sinned kasi nagpa-census siya. Pero according to Chronicles, sabi ng Bible doon, parang si Satan ang nagsabi na gawin niya ito at sumunod siya kay Satan. So he ordered a census of Israel, which is something that God did not command. Hindi niya inuutos yan. It was an act rooted in pride in control. Why? Siguro para makount yan, dami namin, no? Matatalo namin na ibang mga bansa. But God, as we know, does not depend on the strength of men. In fact, by the time of Gideon, 30,000, naging 300 lang halos yung kanyang kasama. So, this time, God judged Israel. Kaya sabi niya kay David, bibigyan kita ng 3 pwede mong piliin bilang punishment. Number 1, taggutom. Pangalawa, hahabulin ka na yung mga kaaway. Pangatlo, kalamidad o plague. Ang pinili niya ay yung plague.
Maaring iniisip niya na maaawa ang Diyos sa kanya. So during that time, 70,000 men of Israel had died. And then the angel of the Lord stopped and said, I will go to that place, Araunah. And the angel of the Lord was by the threshing floor of Araunah, the Jebusite. Wala ko siyang kapatid na Arasdos, no? Araunah lang. When David approached that place, sabi niya, because the angel of God is there, at para mahinto yung kalamidad, he said, bibilhin ko ang iyong threshing floor. Yung, ano ba yung threshing floor? Yung gilingan mula sa wheat para maging ipa. So, sabi ni Araunah, mahal na hari, sa iyo na lang ito. Libre ito. I'm willing to give you this one. Pati na yung mga oxen para sa burnt offering, yung firewood, at kahit itong lupa, sa iyo na, walang charge. Madalas pag tayo ang binigyan ng gano'n, ano sasabihin lang natin? Ano sasabihin natin? Oh, thank you. Ang bait-bait mo. Di ba? Si David, mataas ang kanyang standard. Kaya sabi niya, he refused. And he said to Araunah, no, but I will surely buy from you for a price. Nor, sabi niya, I will not sacrifice to the Lord, my God, burnt offerings that cost me nothing. That's a virtuous character. Hindi ako magbibigay sa Diyos ng isang bagay na walang kwenta, walang halaga. Kailangan pinaghirapan ko ito. Kaya hindi ka po pwedeng mangupit para ialay mo sa Panginoon. Dahil parang hindi mo pinaghirapan. Sabay, kung minsan parang pinaghirapan na rin dahil sa style o kung paano pambubuto lang gagawin mo. But look at this. Binibigay na nga ng libre. But this is a principle that says, I will never sacrifice anything to God that cost me nothing. Kaya, binili niya yon. And that stance of David highlights the principle of meaningful sacrifice. Kasi yung true giving, it involves cost, commitment, and sincerity. He recognized na yung offering na ito, kapag walang personal investment, ay parang mababaw ito. Mababaw. Kaya nga, alam natin na ang bawat binibigay natin sa Panginoon ay dapat alam nating mahalaga sa atin, pinaghirapan natin, at nagsasakripisyo tayo. Everyone needs to sacrifice even though we have a different amount. Same sacrifice, different amount. Hindi ko man nagbigay ako ng malaki, ay sinabi mong malaki na ang sakripisyo ko. No. We give the same sacrifice with different amount. Kaya nga, voluntary ang nagiging idea. Hindi po pwedeng, lahat pare-pareho. Hindi po pwede yon. But nevertheless, ang prinsipyo ay sana yung binibigay natin sa Diyos ay talagang may pagpapahalaga sa atin. But look here, this become the heart of authentic worship. It must cost us something. Kaya nga may mga kwento-kwento pa na yung bata walang ibigay, umapak siya doon sa offering. Wala namang 4 kilo na bata na no? Kaya puti sana kung nachachap-chap yon, pwedeng ibenta sa palengke. But that is what? That is an idea na talagang walang magsasabing, ako anak ng Diyos, pero pasensya na, wala akong may bibigay. That is ironic. Anak ng Diyos, walang ibibigay. Tapos pag umaawit, mayaman ng Diyos. Mayaman ng Diyos, walang ibibigay. Kaya doon sa church na pinaglingkuran ko for 13 years, kung umawit sila, pagka-offering, parang punebre. Ang bagal-bagal, makakatulog na yung magbibigay. Ang bibilis ng mga offering, yung mga asa,
Sabi ko, baguhin natin. Bagalan niyo yung aser, bilisan niyo yung tugtugan. Hindi binaligtad. Now, siyempre, tsaka maingay, parang rock and roll. Tapos mababagal yung aser. Tatapat sa lahat ng member, hindi aalis habang walang ibinibigay. Kasi nga, walang Christian na magsasabing wala akong hindi may bibigay. O, pag wala kang pera, anong pwede mo ibigay? Ha? Yan. Sapatos. Ano pa? You have something to give. Ang problema lang, hindi natin nakukuha yung idea ng virtuous giving. Yung mataas dapat ang standard natin pagdating sa bagay na yan. Kaya, nung pinurchase na ni David sa 2 Samuel 24:25, yung threshing floor, doon siya naglagay ng altar. At doon niya binigay ang offering niya sa Lord, peace offering niya, at pagkatapos noon, bumaba ang apoy mula sa langit at nahinto ang kalamidad. Look at that, because God was pleased with the offering. Kaya nga, makikita nyo rin sa 2 Chronicles chapter 3, verse 1, immediately or in the long run, yung mismong lugar na iyon ni Arauna, doon nagtayo si Solomon ng tinatawag na the house of God sa Mount Moriah. Because there the Lord appeared to David, and that place had prepared on the threshing floor of the Jebusite. The threshing floor is a place where grain is separated from chaff. This became the center of God's presence. So what does it mean to us? A living sacrifice, ang importante rito, tayo. Hindi yan metaphor na pupunta lang tayo sa church, yung living sacrifice. Ito'y dapat time, energy, priorities, desires, everything. You have to offer it to God. Our worship is not in the words we sing, but in the choices we make daily to honor Christ, even when it costs us something. And in the midst of crisis, parang mas lalong mahirap magbigay, sasabihin mo. But virtuous giver, offering should not be defined as extravagant by the world's standards, but by possessing high moral standard. This is what God wants me to give. Ibibigay ito. It has to be costly to us. And God doesn't measure our offerings by its size. He measures it by our moral standard in generosity. Kaya yung mga sinasabi, pwede na ito. Siguro wala namang makikita. Hindi naman nila. Well, the treasurer will accept your offering, but God may not. So saan ka? The idea is to be having this high standard in giving. Parang hindi tayo magbibigay ng tira-tira lang. And so now we can see sa social media, yung 100 lang ang bibili niyang gasolina, fuel tank nung isang pamilya. Yung pamasahe ganito lang, hindi na niya kinuha ang sukli. The same thing, standard ang tawag doon, mataas na standard. Hindi dahil sa nakakaangat kayo, but because you want to honor God, and we do not want to follow the world standard, but possessing a high moral standard. Okay, ano na yung una? Voluntary giver. Pangalawa, virtuous giver. Ito, bago siguro sa pandinig ninyo. May salita pa lang ganyan. Vivacious giver. Viva, parang Viva Santo Niño, no? Tatlong V na yan. Lagi niyong tatandaan pag magbibigay kayo. So, it means lively and spirited. Describes the giving as possessing energetic personality. Yung talagang, ang idea dyan ay, ang masasabi sa tao yan, palabigay. No? Natatandaan nyo, nung kayo nag-aaral, you have your classmate na, okay, 1/4. Anong ginagawa ng classmate mo? Sa iyo agad nakatingin, Tawag doon ay parasitiko. Yan. Mga parasite. Every time na meron, wala man lang. Pero ikaw, pag nagbigay ka, huwag ka na magsasabing, sa susunod, magdala ka. Wala. Kung gusto mo magbigay,
magbigay ka. Ayan. Hatiin mo lang. Okay, 1/2, 1/8. Lawayan mo lang na marami, saka mo hatiin. O, ayan. Yan. Para umamo din naman sa iyo. Lahat ng yan. So this idea of energetic personality, no? Taglay mo yan. Yung nakikilala ka. And this is what the Macedonian spirit of giving is. So 2 Corinthians 8:1-5, mababasa natin uli. And now, brothers and sisters, let's read the verse. We want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability. Entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people. And they exceeded our expectations. They gave themselves first of all to the Lord and then, by the will of God, to all of us. So si Paul, hindi lang siya basta hingi ng hingi. Ano? He begins with an example of sacrificial giving. Sabi niya, we want you to know. That is the usual way he goes about introducing new information sa kanyang mga mambabasa. In this case, sabi niya, ang bagong information ay tungkol doon sa grace na ibinigay ng Diyos sa Macedonian churches. Yung Macedonian churches, despite adverse condition, no, parang ganito, although mas malala noong mga panahon na yon, God has enabled the Macedonians to financially assist yung mga nangangailangang Kristiyano na hindi naman nila kilala. O, take notice ha, malayo sila, nasa Corinto, at pagkatapos na yung mga churches sa Macedonia. So, malayo ito. Sino ba sila? Hindi nga nila ka-fellowship ito, nila kakilala. But look at the spirit of the Macedonian churches, in the Macedonian spirit of giving. Number 1, they gave in the midst of a very severe trial. Look at that, no? Verse 2, they were experiencing the most severe trial. Ibig sabihin niya na yung testing niya, it proves something or something's worth or genuineness. Tama ba ako, Mr. Theology Awardee? Baka mamaya mamali kami dito, Pastor. O kaya man yung lipsis na pressure, siyam na beses na ginamit sa letter na ito, is commonly used yung mga harassment na ginagawa sa mga Christian all over the world during the time. So the Greek is a great testing of affliction. Yung testing lang okay na eh. Pero mayroon pang great. The genitive defines the content of the testing. A severe test consisting of afflictions. Ito yung sinasabi ni P. Mike sa inyo palagi na pagod ka na, ang daming problema, nasa pasan-pasan mo ang mundo, ay di bitawan mo. Yun lang naman solusyon to eh. Ba't mo ba pinapasan? Sabi niya yung mga may pinagdadaanan ka ba? Ayaw mo, dadaan din yan. Pag dumaan niya, dilagpas na sa iyo. Ang problema, kahit hindi natin problema, pinoproblema natin kuminsan. Kaya nga ayaw ko ng counseling. Binigay ko yan kay misis ko. Dahil doon sa church, merong counselor noon, nakangiti palagi. Yeah, Pastor, anong problema? Sabi niya, Pastor, nakita ko lang kayo nakangiti, tanggal na ang problema ko. May effective yan. Namatay siya dahil may leukemia, yung pastor. Bumalik sa akin. Ano problema? Wala na po, Pastor, wala na po. Sabi ko, pareho lang din pala. Tapos siya iba, anong problema? Ba? Malakas pa rin loob. Nag-break na po kami ng girlfriend ko. Di praise the Lord. Nag-break lang kayo ng girlfriend mo, problema pa yun. Di ba sinasabi ng Lord sa'yo, baka hindi yan kalooban para sa'yo? Ay, ganun o ba? Naggigera na sa ibang mga lugar, problema nyo pa yung girlfriend. Ay, sige Pastor, hindi na po pala ito problema. Effective din pala ako. Binigay ko na kay Mrs. Kaya, alam nyo, ito, very severe trial. And look at the second one, hindi lang yung severe trial. And extreme poverty. Kung may extreme sports,
Ito, poverty. Paano mo i-extreme pa yung poverty? Poverty na yon. But literally, down to the depth, poverty. A rock bottom, poverty. An MC Hammer broke. Look at that. Talagang walang-wala. But then, the Bible says, they welled up in rich generosity. Kung minsan magtataka kayo, paano nangyari yon? But literally, they have a wealth of liberality, signifying their open-heartedness toward one's possession. It is, madalas, kung sino yung wala, sila pa ang madalas generous sa pagbibigay. Kung sino pa yung mas kokonti. Na-compare ko yan every time I will have speaking engagement. Pag pumunta ako sa Manila, hindi ganon ang giving sa guest speaker, pati pagkain. Pag pumunta ka ng probinsya, sa Oriental Mindoro, once I spoke anniversary, lahat ng offering binigay sa akin. Imagine mo yun, P. Mike, gusto mo i-refer kita doon? I was with the president isa sa convention. Sabi ko, I was the executive director. Sabi ko, ay pastor, binigay sa'yo lahat ng offering. I know that was wrong. It is wrong. Sabi ko, paano ang pambayad nila sa pastor nila? Paano yun sa kuryente? Para sa ano? Ibalik mo, sabihin mo, bayad na ako ng convention. Kung ano lang gusto nila ibigay. Palagi ko nagpapa-impress ang simbahan. Or, hindi po pwedeng ganun tuwing may speaker. O baka tuwing may speaker lang ganun. Pag sa pastor, kinukuriputan. Hindi talaga tama na yon. Kailangan i-correct, kailangan itama. Pero ibig sabihin, pagdating sa pagkain, ang dami. Pagpunta ka sa Manila, minsan lugaw pa ipapakain sa'yo. No? May tokwa naman konti. Magkaiba. Kung sino pa yung wala, ay siya pa yung malakas magbigay. Kaya minsan si Charles Spurgeon, yung prinsipe ng hari ng mga ngaral sa Inglaterra, minsan inimbitahan siya ng mayaman. Sabi niya, pwede ka bang mag-preach sa amin? No? Rural church lang ito, pero tulungan mo yung mga miyembro na mag-raise ng funds para bayaran yung aming mga utang, yung simbahan, yung utang. Sabi ni Spurgeon doon sa mayaman, sabi niya, ang yabang pa ng mayaman, sabi niya, pwede mong gamitin yung aking country house, Spurgeon. Meron akong townhouse. Meron din akong bahay malapit sa beach. Sumulat pabalik si Spurgeon, sabi niya, ibenta mo ang isa sa mga bahay mong yon at yun ay pambayad mo sa utang ng simbahan. You don't need someone to tell you kung anong gagawin. Ikaw na mismo. So how is it possible for extreme poverty to overflow in a wealth of liberality? Ang sagot, 4. Pansinin niyo mabuti. Hindi yan kagagawa ng tao. Yan ay experience ng mga unang manampalataya. They gave according to their ability. So walang yabang doon. Ito po ang kaya ko. Itong ibibigay ko. But look at the other one. They gave beyond their ability. Yun ang inisip, paano kaya nila ginawa yun? Ito lang ang kaya ko pero gusto kong higitan pa. Siguro natutulog yung lola niya na may pustiso. Ginto. Sabi, pwede siguro yung ginto ni lola. Pasensya ka na, no? Pero total umuuga-uga na ito. So, bigay na natin kay Lord. Binenta siguro ang chicken, ang manok, whatsoever. Beyond. Sobra na. Ito lang ang kaya eh. So that one, hindi mo makikita mo na dyan pa rin ang virtuous giving. Now, alam ba ninyo na mahirap talaga sila? Because they beg. They beg. Na malimos. O, tama ba yan? Begging ba? Pamalimos? O yun, they beg to be part of the give. Sa ibang salita, nagmakaawa pa. Please, Paul, sali naman kami dyan. Hindi sinabi nila, Paul, alam mo, hirap na kami dito, sa amin ka pa susulat. Pumunta ka na lang doon sa mayayaman. Pero sabi niya, please, nagmamakaawa, they beg, isali nyo kami dyan. Di pwedeng di kami kasali. And the ultimate reason why they can do that, they can give according to their ability, that they can give according beyond their ability, it's because, because of what? Yung pang-apat na reason. They gave themselves
first to God. So yung una, yung na-sense na dinetermine lang nila, ano yung komportable ba na may contribute nila. But yung ikalawa, talagang something by a free choice. They were not pressured into giving. They gave willingly. They begged. And finally, it was possible because they gave themselves first to the Lord and only then to Paul. Ganun pala yun. If you give yourselves first to the Lord. Yung eminent concern nila was, how can I best serve Jesus Christ through these Macedonian churches who are giving? So they gave out of their poverty because of the sincerity of their commitment to Christ being the Lord. Kasi pag Panginoon eh. Master, sovereign. Pero ang mga modern Christians, pagbanggitin yung Panginoon sa dasal, instead of Panginoon, tulungan mo kami. Ang mga Christian, Panginoon, panayhingi. And so great was their desire to serve Christ that they would not allow their economic situation to keep them from being involved in the Lord's work. That's why Paul describes the collection as a service in verse 4. It is not just a financial obligation. It is a ministry opportunity to the saints, those set apart to be God's possession. So nag-graduate si Pastor Jeremiah. Ilan sa inyo ang nakapagbigay ng 5 pesos sa kanya? Kaya kung nakapagbigay kayo ng 5 pesos sa kanya, sabihin mo, turuan mo naman akong theology. 5 pesos din yung halaga nung tuturo sa iyo. If our hearts are truly devoted to our Master, then we will give in the sacrificial, selfless manner that the Macedonians did. Kaya nga, hindi ka lang Macedonia. Dapat sa pagbibigay tayo, Makedonia. Yung parang donya na rin tayo sa pagbibigay dahil voluntary kaya natin. Osceola McCarthy, 87 years old during the time na siya ay mag-retire. Labandera siya ng mga wealthy bankers at merchants sa Mississippi. Alright. 4 na S, 2 P, Mississippi. Ayon sa Christian Reader magazine, nung siya ay mag-retire, nakaipon siya, would you believe, ng $250,000 dahil lang sa paglalabada. Sobra-sobra sa kanyang retirement. $250,000. Kaya nung makita niya yung perang yun, ito pala ang savings ko, sabi niya, sobra-sobra ito sa akin. Alam mo kung anong ginawa niya? Yung $150,000, dinonate niya sa gulat na University of Southern Mississippi para mag-aral sa kolehiyo ang mga Afro-American young people. Dahil sa kanyang ginawa, sumikat siya at na-interview siya ng maraming news network at binigyan pa siya ng Presidential Citizenship Award ni Bill Clinton. Pero simple lang siya. Labandera, miyembro ng Friendship Baptist Church, nagdi-devotion tuwing umaga, nagbabasa ng Bible, nagnanalangin tuwing umaga, at kahit sa gabi. Hindi siya nakapag-aral. Kaya ang sabi niya, natutuwa ako na makatulong sa iba na makamit nila ang bagay na wala sa akin. Nang tanungin siya, bakit di mo ginamit ang perang pinaghirapan mo para sa sarili mo? Ang sagot lang niya, it's more blessed to give than to receive. At nasubukan ko na yan. Macedonia o Makedonia? Mga kapatid, ang gawain ng pagbibigay ay lumang gawain na yan. At ito ay kinakailangan gawin ng mga anak ng Diyos sapagkat walang pagsamba
kung walang pagbibigay. At nakita ninyo na ang pagbibigay ay galing sa puso, hindi sa bulsa. Kasi pag sa bulsa, may natitira. Sa puso, kung ano ang dinidikta. May pagkakataon na ako ay naging speaker for 4 Saturdays para sa seminar ng preaching dyan sa Mexico, Pampanga, Arayat, Pampanga. Tuwing linggo, alam mo yung binibigay sa amin, 20,000. Pagkayari, no ikalawang linggo, binigyan naman kami ng 20,000. Sabi ni Mrs., sobra na sila. Kaya sabihin mo sa kanila, hindi natin tatanggapin yung ibibigay niya susunod. Of course, sinabi ko yun sa pastor, 2 Saturday pa eh. Pastor, yung pala sa Sabado at sa isa pang Sabado, huwag nyo na ho kaming bigyan ng love gift. Ang sabi ng pastor, nasa sa inyo, pastor, yan. Pero hindi pwedeng hindi namin kayo bigyan. Ibinigay pa rin nila, pero hindi na namin kinuha personally. Inilagay namin sa student scholarship meals para sa pagkain ng mga seminaryan. Alam ninyo, hindi pa tapos yun. May isang simbahan, ang sinabi niya, Pastor, iniimbitahan ka namin magsalita, minsan 1 buwan, sa loob na 1 taon, sa aming simbahan. Iisipin mong sayang yung binigay mo. Pero hindi eh. Ang Diyos na nakakita ang magpapala sa puso mo. At sabi nga, hindi mo ma-outgive ang Diyos na nagpapala sa inyo. It is not because you are going to be blessed, but it is because you sincerely love the Lord Jesus Christ. As we give this morning, let us search our hearts. At pagkatapos kung ano ang sinasabi na ating puso, ganyan ang ugaliin natin sa pagbibigay handog sa Kanya. Shall we pray? Our Heavenly Father, we thank you because you started voluntary giving. You showed us how to have a moral standard in terms of offering to the Lord. And how you shared to us the Macedonian spirit, which is lively, spirited giving, despite of what they are suffering during those times. Hindi naman kakaiba ang panahon namin ngayon. May mga krisis kaming pinagdaraanan, may mga bayarin kami sa buhay. Pero Lord, kung ang problema namin ay pera o kahirapan, in your word, ang antidote sa poverty ay walang iba kung hindi ang willing heart to give. Because you know, kayo ay Diyos na magpapala. Pagpalay mo ang bawat isa sa dinidikta ng kanilang puso pagdating sa pagbibigay at paghahandog. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo lumapit sa Kanya para sa ating pagkakaloob. Napag-aralan po natin na kapag tayo'y nagbibigay, dapat po may galak sa ating mga puso. So ngayon, tayo'y magbibigay na merong pusong lubos-lubos ang galak sa Panginoon. Kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat
Today we get to remember in 2 Corinthians chapter 8 verse 5 nung sinabing they gave themselves first to the Lord. Family and friends, as you hold the bread and the cup later in your hands, remember that before anything else, that is what Jesus did for us. He gave Himself first for us. Ibinigay niya yung kanyang sarili, buong buo, kompleto. Not partially, not conveniently, completely. And as we hold these elements in our hands, we are reminded that Jesus did not love us comfortably, but He loved us sacrificially. This bread, His broken body, this cup, His blood poured out, is a constant reminder that Jesus loves us. Na mahal tayo ng Diyos, hindi kulang, hindi tinipid, but buong buo. Before we take these elements, let's ask ourselves, have I given myself completely to the Lord? May tinatago pa ba ako sa Kanya? As we prepare ourselves to receive communion, let's take this moment to give ourselves to the Lord. Let's pray. Lord Jesus, we thank You for giving Yourself for us completely, buong buo. Salamat, Panginoon, sa Inyong katawan na nasugatan at dugo na ibinuhos para sa amin. Because of You, we are forgiven. Because of You, we have life. And today we remember and we respond. Lord, binibigay namin ang aming sarili sa Inyo. No holding back, no limits. And as we search our hearts, we pray that You forgive us and help us to live fully for You. Panginoon, salamat po sa grasya at sa pagmamahal. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So the ushers of the church will be standing in front. If you have accepted Jesus as your Lord and personal Savior and has prepared your hearts to receive communion this morning, may we request you to form 2 lines in the middle, and as you approach the front, you may partake of the said communion elements. You may begin.
Okay, church, now let's welcome our kids. Sa dilim ng isang abandonadong gusali, hindi lang pulis ang iniiwasan ni na Jace at Mia. May dala silang bigat na hindi kayang burahin ng kahit anong sorry. Jace, just throw that bag away. I told you, taking those exam leak papers from the faculty office was a crime. Hindi lang to vandalism. Theft na to. I did this for us, Mia, para makapasa tayo. If I drop this, we have nothing. We're just two failures in a stolen car. Papatayin ako ni Mami. You know, high scores don't matter if you cheated to get them. Low bat din yan eventually. Sino ka? Umalis ka nga dito, papahamak ka lang eh. I'm the one you've been ignoring in the back of the class. And Mia, stop crying. Those tears won't wipe away the ink on those stolen papers. How did you know? Are you a snitch? Isusumbong mo na ba kami? Just get it over with. I'm not a snitch. I'm an advocate. Elise, give me the bag. Hindi ko na kailangan tulong mo. Give me the weight. You can't run with that. It's too heavy for a teenager to carry. Let me take the case for you. Police, put your hands up. Don't move. Dito nagbago ang lahat. Ang inaasang katapusan ni na Jace at Mia ay nauwi sa isang pangyayaring hindi maipaliwanag ng siyensya o ng batas. What are you kids doing here? It's past curfew. And who is this? Ha? Nasaan na siya? Nandyan lang siya. You're just hallucinating. Hindi, tignan mo kasi. Nasaan na siya? Ano to? Shucks! Yung exam leak papers! Papers? Anong exam papers? This bag is filled with bottled water and sandwiches. And there's a note. Feed my sheep. What? Sige na. I'll get going. This is your first warning. Understand? Ang ebidensya ng kanilang pagkakasala ay naglaho na parang bula. Sa halip ng parusa, isang pangalawang pagkakataon ang iniwan sa kanila. Inilabas ang isang maliit na piraso ng papel mula sa bulsa niya. It's a page from the exam, but it's blank, except for one handwritten sentence. Go and see no more by Jay? Hindi lang niya kinuha yung bag, Mia. He also took the blame. Elise, let's go to school tomorrow. Not to cheat, but to actually study. Oo nga, I think the skater boy would like that. This is directed and written by yours truly. Decided to follow Jesus.
Alright, sige. So before we get to celebrate, sino din sa inyo gutom na? Ayan, wala pang gutom. So, isa pa ulit na message, di ba? Bago tayo kumain. So before we get to eat and fellowship with one another, double celebration po ngayon. So we get first to celebrate with our March celebrants. So if you're celebrating your birthday ngayong March, pwede po namin kayong tawagin sa harapan. Ayan, kaya po siya double celebration kasi pati po yung aming mga graduates. So we have dalawa, hindi lang isa. We have 2 seminary graduates today, si Maya and si Jessie. Ayan, so may we also call them forward. Ayan, so dito po kayo. Here. Ayan, so March, palabas na lang po yung mga birth certificate nyo para may patunay. Ayan, may dala si... Ayan, so meron pa, last call, March celebrants, wala na? Okay, sa loob po ng tsokolate, meron pong 5,000. Ayan, so meron pa ba? March celebrants? Wala na yata. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? Ayan, so before we... Ayan, isang picture taking daw, compress. That was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Alright, so let's pray for our birthday celebrants plus our graduates. So let's all stand up. And if you're comfortable, can you just stretch your right o yung left hand niyo towards them as we say this prayer. Let us pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa buhay na binigay niyo sa amin. And today as we celebrate March together with these celebrants and even our graduates, thank you for the gift of their lives. Bless them with joy that overflows, with wisdom that guides, and courage that moves them closer towards you. Lord, gamitin niyo po sila. Gamitin niyo po yung kanilang buhay, talento, at mga abilidad to bless others. Lord, we also lift up to you our seminary graduates, Maya and Jessie. Thank you for giving them the perseverance and knowledge. Now as they step into ministry, equip them with humility, boldness, and a heart fully surrendered to you. Lord, we pray for protection, for provision and guidance in their next season. May our lives reflect the generosity and love of Christ. All this we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Happy birthday. Ayan, so as you remain standing, diba, this is our opportunity to become channel of blessings to one another. So habang nakatingin kayo sa palibot nyo, diba, meron bang ini-impress si Lord na ipag-pray nyo or to be a channel of blessing to somebody today? So look around. This is our opportunity to pray for one another. So hanahanap tayo. You can group yourselves into 3 or 4 or 5 and just pray for one another. Ayan. Ayan, so bago tayo mag-pray ng bawat isa, pag-pray ng bawat isa, sabay-sabay po natin basahin 1 Peter 2:9 and continuously declare it sa inyong mga seatmates. Let's read it. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Let's pray for one another. Ayan, amen and amen. Ayan, tapagin mo yung katabi mo, sabihin mo, are you blessed? Ayan, sumagot ba sila? Hindi. Ayan, so let's end in a word of prayer before we get to fellowship and eat. And let's come before the Lord and just pray. Heavenly Father, we thank you po sa inyong salita ngayon. We thank you po that we can gather together as a church today. And today, Father, as we end today's service, dala-dala po namin ang inyong mensahe. May this message be a channel to other people para mas lalo kanilang makilala. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. May He lift His countenance upon you and give you peace. Go forth in love of God and the grace of Jesus and the fellowship of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen.